Yan, magandang araw po sa ating lahat, sa mga kalingap, mga kaibigan. Gusto ko lang pong linawin, ito pong live kagabi ni Ate Glo regarding po sa hiwalayang Beyonce at Ido. Na binanggit dito ay may third party. Sa kanyang title, Beyonce nagparaya, Mariel saksis. Ito po yung kanyang reaksyon kay Ate Glo. At bigyan natin ng linaw para po alam ninyo ang mga kwento sa likod ng mga pangyayari. Okay? Babaeng gusto, babaeng nanggulo dito sa IDSI. At ngayon, successful na siya. Nanggulo. Dahil kung ang nakaraan noon, na ito siya ay nagbitiw ng salita na hindi niya tatantanan ang IDSI, ito na nga, naging successful ang kanyang plano. Yon. So, ang tinutukoy po ni Ate Glo ay si Mariel. Si Mariel ay beneficiary po ni Papa Ido. Tinulungan ni Ido. At maraming mga nagsasabi na ito pong si Mariel ay juwa. Girlfriend daw ni Papa Ido. Sa kanyang mga gino-comment noon. At yon, si Bibi Beyonce na ang nagparaya. Kaya isaksak mo sa baga mo kung maggusto sa'yo. Yun. Yung nilalandian mo. So, alam niyo po, no? Sinuri natin lahat. Inalam ang mga bagay na ito. Sinisiyasat. Tiningnan kung si Mariel nga, yung beneficiary ni Ido, ang nasa likod. Mga kaibigan. At sa ating pagsisiyasat at pagsasaliksik, walang kinalaman daw po. Walang kinalaman daw po si Mariel sa mga bagay na ito. May gumagamit lang pong isang mapanira at ginamit ang pangalang Mariel. Kaya yan, no? Ay ang layunin ay para siraan si Papa Ido natin. Subalit, sa aking pagsasaliksik at pagsisiyasat ay wala pong katotohanan na si Ido ay may juwa or juwa niya, itong si Mariel, mga kaibigan. Ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng misunderstanding at problema between Beyonce and Ido, sapagkat alam mo na, bilang isang lalaki, gumagawa ng isang paraan na kahit ayaw ng isang babae. Mahirap sabihin lahat. Subalit, mga kaibigan, dumating po sa punto na
para bagang natutokso itong si Papa Ido sa kanyang minamahal na si Biancy. Nagnakaw ng halik. Ilang mga kaibigan, nagnakaw ng halik. Kung ang ninakaw mo ay gamit, ang ninakaw mo ay pera sa isang babae, ay kumbaga sa po pwede mong sige, okay lang yan, pera lang yan. Pero halik po ang ninakaw, hindi nagpaalam. Mga kaibigan, halik. Alam mo naman, si Biancy po ay dalagang Pilipina. Hindi pa po yan nahahalikan. So, nagsumbong doon sa mama. Ma, inalikan ako ni Papa Ido. Akala ko, mama, love team lang. Yun! So, ang ginawa natin ay inayos. Sabi ko kay Papa Ido, kung talagang love na love mo si Biancy, formal mong ligawan sa bahay niya, sa bahay nila. Puntahan mo at ligawan ng formal. Ganon. Kasi po, alam niyo po mga kaibigan, itong si Papa Ido po at si Biancy ay may tinatawag na mutual understanding. Sapagkat sa loob ng halos 2 taon nilang magkasama ay napalagayan po ng loob, parang ganon, naging magaan ang loob nila sa isa't isa. Subalit, kahit ganon, bilang babae at dalagang Pilipina, pangit naman yung magnanakaw ka ng halik. Kaya yun ang nagiging simula. So muli po, walang third party. Walang third party po, mga kaibigan. So, inayos natin lahat ito. Sabi ko kay Papa Ido, puntahan mo yung magulang at si Biancy, humingi ka ng tawad. Mga kaibigan. Kasi napulis pa nga po sila. Dahil ang ginawa ni Papa Ido, sa halip na direktang iuwi sa bahay, naglampas sa bahay at nagparada, nagipagkwentuhan kay Biancy. So, nagtaka yung mga tao. Bakit may kotse na nakaparada dyan? Ang tagal-tagal. Nag-report sa pulis. Ayun. At nagtanong yung pulis, bakit kayo nandyan? Anong ginagawa ninyo? Sir, nagkwentuhan lang po kami ng aking mahal. So, yun. Yun po ang naging daan kung bakit naging mailap itong si Biancy kay Papa Ido. Kaya kailangan natin turuan, iseminar itong si Papa Ido. Kung kaya't pupunta kami ng Baguio para bakbakan, seminar, mentor, yung mga dapat gawin at aksyon ng isang tunay na lalaki, maniligaw kay Bibi Biancy. So, hayaan niyo po, sa lalong madaling panahon ay ating maayos ito. Mga kaibigan, kunting problema lang ito, nakaw na halik. Mahirap pala yung ganun. Mahirap pala yung ganun po na magnakaw ka ng halik. Kahit mahal ka ng babae, dapat magpaalam.
So yan lang po muna mga kaibigan. At hintayin natin ang pagpunta ni Ido, mga kaibigan, kina Beyonce, para humingi ng sorry. Maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay and God bless, mga kalingap at mga kaibigan.